Ayan, so good morning po. Good morning po sa bawat isa and even sa ating nanonood sa ating live today. So magandang umaga po. Ayan, pwede mo bang ngitian lang yung katabi mo? Ayan, praise God, hallelujah. And ako po, actually sobrang natutuwa po ako makita ayan, ng aming mga nabisita. Praise God po sa mga nag-respond. Palakpakan naman po natin ng Lord sa buhay po nila. So hello po. Ayan, hallelujah. Thank you po, Lord. So, I pray that all is well with everyone today. Di ba po? So, are you ready to receive the word of the Lord today? Wala pong ready. Are you ready po ba to receive the word of the Lord today? Ayan. So, sige po, let's just pray. Let's bow down our heads and close our eyes. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Lord, salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa love mo sa amin na nag-uumapaw, kaya kami nandito ngayon, O God. Kaya nakikinig kami, kaya nakaupo po kami, kaya kami nagpupuri sa inyo. Sapagkat, Lord, napakabuti ninyo, O God. And Lord God, I pray sa bawat isa ngayon, you empty our vessels, Panginoon, so that we can receive new, Panginoon, sa inyo, O God. New message, O God, new yung anything, Panginoon, lahat sa iyo bago, Panginoon. Salamat po sa araw na to, Lord. Ikaw lamang ang maluwalhati, Panginoon. Sanctify my lips, Panginoon. Wala pong lalabas sa aking labi na hindi mo salita, O God. Salamat, Panginoon. And purify our hearts and thoughts today, Panginoon. Na wala kaming ibang iisipin, O God. Walang ibang mararamdaman, kundi yung love mo lang, Panginoon. Lord, let everyone receive and feel your touch today. Salamat po, sapagkat kanina pa, Lord, kanina ka pa namin nararanasan. Salamat, Panginoon. In Jesus Christ's name we pray. Amen and amen. Ayan, so, good morning po ulit sa bawat isa. Ayan, so, and ngayon po is the month of July. So, alam niyo po, pagpasok ng buwan na to, actually, sunod-sunod po yung ginagawa ng Panginoon sa atin. And allow me to share, and also doon po sa kingdom niya, alam niyo po, allow me to share yung konti lang po patungkol doon sa ginagawa ng Lord sa ating local mission. Alam niyo, napakabuti ng Lord kasi this month, naabot na po natin yung bata and kabataan at ilan pa po sa 2 barangay na pinapapasok sa atin ng Panginoon. Palakpakan naman po natin ang Lord. For that harvest na ginagawa. And samahan niyo po kami na ipag-pray na magpatuloy itong mga bata na ito at mga kabataan. At syempre, tayo po ay may pinagpipray na mabubuksan pa po na pintuan for the Bible study. Ayan, so mabuti po ang Lord. Let's pray na patuloy na maghari po ang Panginoon sa kanila. We are declaring na si Jesus Christ ang magiging Lord sa Barangay Mariana and sa Barangay Kaunlaran. So, praise God po. And alam niyo po sa mga recent na experiences namin, ayan, so isa sa pinapakita ng Lord, unang-una sa lahat is yung gaano niya kamahal ito pong mga taong ito. And syempre po kaya tayo nakakapag-share kasi tayo muna yung nakaranas ng pagmamahal. Tama po ba? And at yun po yung sinishare natin dito sa mga taong ito. And napakabuti ng Lord kasi yung mga nakakausap namin during evangelism, yung gaya po na sinare last week ni Pastor, seeing beyond, di ba? It's all about the vision. At alam niyo po ang totoo, mahirap na hindi natin, wala pong tayong makukuhang vision, mahirap pong hindi natin magampanan yung sinasabi na yun na to see beyond. Ano po itong beyond na to? Beyond our physical eyes. Kasi what we are praying po as we go doon po sa mga places kung saan ito po ay pinapalakaran ng Panginoon, we need to see them beyond the eyes of the Lord, beyond the heartbeat of the Lord. So, yun po yung pinagpipray at ginagawa sa atin ng Panginoon. Yung vision na yun, napakahalaga po nun. Napakahalaga na pag may pinakita si Lord, kailangan sumunod. Tama po ba? Mahirap kasi yung may pinakita si Lord, then dinidelay po natin yung pagsunod. Di ba po? Alam naman po natin na wala po talagang blessing doon po sa disobedience. So, ayun po. Pero alam niyo po minsan, may mga tao pong tatanggi. Prayer na lang po pero may mga tao pong tatanggi. And alam niyo po, isa sa testimony ko lang po doon, dahil tumanggi siya,
Eh, dahil makulit po ako. So, dahil makulit ako, so tinanong ko po ulit siya. And hindi po ako mangungulit nang walang sinasabi po yung Lord. So, nung time po, one time na may nilapitan po kami nung kasama ko, sabi po ng Lord, habang kinakausap siya nung kasama ko, pag-pray niyo yan. Then nagulat po ako nung sabi ko po, basta ini-encourage ko po siya na mapag-pray. Alam niyo po, doon po namin nalaman na may sakit po pala yung anak niya. So, nung una tumatanggi, maaaring nahihiya, di ba po? That's why it's really, really important to see beyond. Talaga po, kaya nakaka-bless yung share po ni Pastor B-Boy. Kasi kung tutuusin, kapag, alam mo yon, may mga tao kasi na tatalikuran ka po, may mga taong ire-reject ka, pero kapag sinabi po ng Lord, you need to pray, you need to share me to them, di ba? Susunod po ba tayo o hindi? Diba po? So, napakahalaga yung listening sa Panginoon. That's why sa pagsunod natin, magugulat na lang tayo, may pinagdadaanan pala tong taong to, di ba po? Meron pala siyang kailangan niya pala talagang maipag-pray. So, alam niyo po yun, napakahalaga ng prayer. Ayan. So, and also, may isa po doon, kaming napag-pray din na sobrang nabibless po ako sa prayer niya kasi ang prayer niya, gusto niya makaalis doon sa bisyo. Biruin niyo po, parang for how many people po nakakausap ko, yun po yung isa niyang prayer. And ako po, sobrang natutuwa po ako kasi different people, they have different na challenges, di ba po, sa buhay. Pero bihira lang po yung magsasabi rin nung ganon. That's why tayo po ginagamit ng Lord. And it's all glory to God po. Sa Panginoon lang po talaga. And also, meron doon, after namin mapag-pray, binalikan namin, kinamusta po namin kung ano po nangyari. And natuwa po kami kasi nung pagkabalik namin, nandun yung ngiti doon sa tao na yon. And talaga pong, business po kasi yun eh. So sabi ko, kamusta po yung benta? Ayan, alam po ito niya Sister Rose. Ayan, so sabi po niya, tawag dito, sila po talaga ay sunod-sunod. Sunod-sunod na po yung customer nila. And praise God kasi weekly po talaga dinadalo. Kasi once na may pinuntahan po tayo, hindi lang po isa. Kasi wini-win po natin sila sa Panginoon eh. So, ayun. And also, ito po yung natutunan ko po kay Pastora Cynthia. Sinasabi niya po ito na kapag daw tayo nagmi-mission or nag-evangelize, ang unang-unang kailangan na meron yung puso natin is sobrang mahal na mahal natin ang Lord. So, once na kasi tayo po ay sobrang mahal na mahal natin ng Lord, hindi po natin makontain yun, tama? And we want to share it. Parang kayo po, naranasan nyo po bang magmahal? Naranasan nyo po bang, or sabihin na natin may matagal kayong pinagpipray, tapos nakuha nyo na. Di ba ang saya po ng feeling na, oy, natanggap ko na yung yung pinagpipray ko na matagal. And you cannot contain it. Tama po, yung joy na meron ka. That's why you need to share it. Tama po ba? So, sobrang hindi mo siya makontain and also, gustong-gusto mo siyang ikwento. Halimbawa, meron sa inyo na-promote. Ayan, pinagaling. Mananahimik po ba tayo pag gano'n? Siyempre, iba mananahimik pag na-promote kasi inaasar, lalo po dito sa daw. Ayan. So, pero, pag pinagpala tayo, dapat hindi po natin ito i-allow na nasa atin lang po siya. We really need to share yung joy, di ba po? Yung joy na hindi mo ma-contain. And ang sarap po ng feeling ng ganun. Actually, may kanta po ng ganun yung, so blessed, I can contain it so much, I want to give it away. Tama po ba ako ng lyrics? Ayan, and today, may gusto lang akong i-share sa atin. Actually, tatlong man of God po ito. And itong mga man of God nito, sila po yung mga taong masasabi ko talagang humugot. Ayan, humugot ng lakas sa Panginoon. I believe marami sa atin nangihina, maybe may ilan sa inyo may karamdaman. Ayan, and bukod sa physical, even in our soul, in our spirit. And today, ito po ang mensahe talaga sa atin ng Lord. Tayo po ay mapalakas. Kaya wala po ako diyang title. Mamaya po natin malalaman ang title. So, allow me to share po itong Nehemiah 8:10. So, pwede po bang ninyong basahin ito? 1, 2, 3, 5.
Amen. Ulitin nga po natin yung naka-bold na letter. 1, 2, 3, fire. Kapatid, naniniwala ka ba dyan? Isa pa. 1, 2, 3, fire. Ulitin po natin, pero this time sabihin natin, for the joy of the Lord is my strength. 1, 2, 3, fire. Amen. So, napakahalaga po na pag binabasa po natin yung salita ng Lord, maniwala po tayo. For it is alive. It is true. Di ba po? And maybe some of you alam na po itong chapter na ito, pero allow me to share lang po yung patungkol konti sa chapter na ito. Dito po sa Nehemiah chapter 8, actually yung mga taga-Juda po ay katatapos lang nila ma-build yung wall. Ayan. So around Jerusalem, sa tulong ng kanilang governor na si Nehemiah. Ayan po. So siya po ang kanilang governor. And also, trivia lang na si Nehemiah, he is also a cupbearer. So ano po ibig sabihin ng cupbearer? So yung cupbearer, ito daw po yung cupbearer ng hari. Ayan, mababasa po natin to sa chapter 1. Siya po yung taga-tikim. Ayan, nung either pagkain or inumin ng hari, tas titignan kung malalason. Siyempre po kung siya po ay nalason, alam na po natin yung mangyayari doon. So, yun po yung tawag sa kanya. Then, yung time po na ito, yung mga Israelites po ay nag-gather po sila. So, nag-gather sila kasi after na ma-build yung wall, ayan, ang isa nilang kailangang i-build yung kanilang covenant sa Panginoon. So, nung time na yun, nag-gather po sila so they can renew yung covenant nila sa Lord. So, after the wall, and next step na is to rebuild the people by teaching the law of the Lord. So, on the previous verse po niyan, binasa po kasi ni Ezra, ayan, yung law of God na nane-neglect na nila for how many years. Kaya, ayun po, how many years kaya si Ezra binasa ito sa kanila at unti-unti po silang na-convict. Tayo po ba, kapag nagbasa tayo ng salita ng Panginoon at na-convict tayo, ano pong unang respond natin? Di ba po? Parang nung tayo po nakabasa ng salita ng Panginoon, na-convict tayo, ibig sabihin tinamaan tayo doon sa salita ng Panginoon. Di ba po, unti-unting lalabas yung mga luha, di ba po? So, ibig sabihin sa puso na may konting kirot sa puso po natin. Kasi para bang yung hindi tayo nagiging komportable. Yun po yung unang reaction natin. Kasi yung conviction, it is yung guilt, yung shame, yun yung nararamdaman po natin, tama. Pero hindi po galing sa Lord, yung feeling na guilt and shame. Diba? And ang feeling na yun, kaya ito po kapag nakakaranas po tayo ng conviction or once na nagbasa po tayo ng salita ng Panginoon and kinonvict po tayo ng Lord, ang unang response natin is repentance po talaga. So tayo po hihingi ng tawad sa Panginoon and through repentance, yung puso natin, tayo po ay mababago, tayo ay magkakaroon ng humility before the Lord. So, at yun po yung maghahari sa ating mga puso. So, syempre, unti-unti lalapit tayo sa Lord, hihingi po tayo ng kapatawaran, and alam niyo po, may isang beses, nagko-quiet time po ako. Napakabuti po ng Panginoon kasi nung nagbabasa po ako while praying, nilid niya po ako sa word niya. Then, syempre po, na-convict ako, humingi po ako ng kapatawaran, isa-isa, lahat ng pinaalala ng Lord, so inisa-isa ko po yun. Then after nun, binigyan niya po ulit ako ng word. Yung word po na yun is an encouragement naman na, anak, pinatawad na kita, nilinis na kita. So, alam niyo po, napakasarap doon sa presensya po talaga ng Panginoon na once na nakikipag-usap tayo, meron po tayong quiet time sa Lord, doon po talaga natin mararanasan yung conviction. And conviction po na yun, actually masarap po siya kasi nalilinis po tayo. Napapurify po yung ating mga puso. So, and also, yun, sobrang sweet ng Lord kasi binigyan niya ako ng vision, binigyan niya po ako ng encouragement through His Word. And doon natin makikita sa salita po ng Panginoon yung grace po niya. So, and it was also the day, alam niyo po nung time na yon, ma-share ko lang, nagpe-pray ako, ito rin yung araw ko saan nagkaroon po ng
March. So alam niyo na po yung March na yon, nung June po yun, di ba? So nung time na yon, hinihingi ko rin po sila ng kapatawaran. Tapos alam niyo po, sabi ko, Lord, gumawa ka po ng way para po ma-stop sila. Alam niyo po yung nangyari. Ano pong meron nung araw na yon? Sobrang lakas ng ulan. Tapos parang sabi ko, nung after na po ako mag-pray, na-realize ko, parang kulang pala yung prayer ko Sabi ko gano'n kasi po, nahirapan po ko umuwi nung araw na yon. Na sobrang lakas po ng ulan, wala po ko masakyan masyado. Actually, galing po ako sa church. Ayan, pero kahit nahirapan po ako kasi may pila, tas sobrang traffic, kasi yung way ko po is doon po mismo naganap yung March na yon. Pero nung papunta na po doon, medyo nag-stop po kasi yung nasakyan ko. Alam mo po, may joy pa rin po sa puso ko because sinagot po ng Lord yung prayer ko, di ba? But then nakikita ko po sa mga mata nila, syempre sobrang lungkot po nila. Pero alam niyo po, that was the opportunity of the Lord na binigay sa akin para mapag-pray po sila. Na nung time na yun, sobrang pinagpipray ko po yung mga tao po na yun. Though may challenge, nahirapan ako umuwi, pero masaya pa rin po ko nung araw na yun. And same thing with the Israelites. Alam niyo po, nung sinasabi po ito ni Nehemiah, sabi niya dyan, "Go your way, eat the fat, drink the sweet, and send portions to those for whom nothing is prepared. For this day is holy to our Lord." Alam nyo, kasi syempre na-convict po yung mga Israelita So nung na-convict sila, iyak po sila ng iyak. Pero sabi po dyan nila Nehemiah, nila Ezra, na they need to rejoice, diba? For the joy of the Lord is their strength. Because this day is holy to God. So, nung gustong ipakita kasi po sa kanila ng Lord na hindi niya sila ni-reject. He was not condemned, walang condemnation sa mga tao po niya, amen. But He is in the process of restoring them. Yun po yung business ni Jesus. Hindi niya po kinokondemn tayo, kundi He wanted na tayo po ay ma-restore. Ma-restore yung relationship po natin sa Kanya. And same thing with these people po. Noong time na yun, gusto pong ipakita sa kanila ng Lord na gusto ko kayong ma-restore, di ba? And kaya ang totoo, masarap po minsan ma-rebuke, di ba? Or minsan gumagamit po ang Lord ng mga tao, mga man and woman of God, kung saan tayo ay nare-rebuke, gaya po ng ating mga pastor, di ba po, mga leader. And alam niyo po, ang tinitingnan po ng Lord yung pag na-rebuke ka, masaya ka, di ba po? Yung tinatanggap mo siya ng maluwag. Sabi nga po sa Proverbs, nabasa po natin to last week, na yung mga tao pong nakakatanggap ng rebuke, yung wise, minamahal pa po nila yung taong nag-rebuke po sa kanila. Pero pag hindi po wise, ayaw po nilang tanggapin yung correction po sa kanila. Tama po ba? And I do believe na wala pong ganun dito. Amen po? Ayan. So, sabi dyan, no, for the joy, sabi nila, huwag kayong mag-grieve, huwag kayong malungkot, for this day is holy to our God. Do not sorrow, for the joy is of the Lord is your strength. So, sinasabi doon nila, kalma lang kayo, kalma. Diba? Let's celebrate. So magpakasaya tayo kasi natanggap natin yung salita ng Panginoon. Nakarinig tayo ng salita ng Panginoon, ba? Huwag tayong malungkot. Kasi through that, nababago tayo. Uy, na-convict ako, ganito yung sinabi ng Lord. Ibig sabihin, gusto kasi ng Lord, kaya inalaw niya marinig mo yun kasi gusto niya mabago tayo. Tama po ba? So, anyway, nung nauunawaan na po ng mga tao, yung time na yon, how they disobeyed the Lord and neglected Him. So, sobrang nalungkot sila. Pero sa kanilang pagre-repent po, gusto ng Lord na mag-rejoice sila at hindi po sila kainin ng guilt. Kasi sinasabi po ito sa Bible na ang isang soul po na nag-repent at bumalik sa Panginoon o tumanggap sa Panginoon, ang langit po ay nagre-rejoice. Naniniwala po ba kayo doon? Na kapag ang isang tao bumalik sa Lord, nag-repent, humingi ng kapatawaran, nagre-rejoice po ang langit. Diba po? And nang naunawaan pa na po nila yung salita ng Lord, nakita nila na gusto silang patawarin pala ng Panginoon. And ni-remind po sila ni Nehemiah doon na ang Diyos, sabi po sa kanila, ang Diyos natin forgiving, compassionate,
'di ba? Gracious. Ganun po yung Lord. Hindi yung kung ano yung naiisip mo na, ay, hindi na ako mahal ng Lord kasi ganito, nagkasala ko. No. Ang Lord, He is forgiving. He is compassionate. He is gracious. Di ba po? At habang sila ay nagre-rejoice, alam nyo, unti-unting bumabalik yung strength nila. Yung una nalulungkot, they are grieving, weeping, so syempre nangihina sila. Then after that, nung marinig nila yung encouragement na nagmumula kay Nehemiah, and the first person po pala is Nehemiah. Ayan, so nung time na yan, they are from mourning to feasting and rejoicing. So yun po yung nangyari sa kanila. Sino po dito pagod na? Ayan, ngitian nyo na lang po ako. Pagod na. Ayan. So, sino po dito pagod na physically, pagod na emotionally, pagod na spiritually? Ayan. So, marami po sa atin. Yung kahit, naranasan nyo na po to, kahit nagpahinga kayo, natulog kayo ng, ano ba yung pinakamatagal? More than 8 hours. Pero pagod pa rin kayo. Naranasan nyo na po ba yun? O hindi nyo po naranasan matulog ng more than 8 hours. Yun eh. Diba? So, yun yung feeling na gano'n na pagod pa rin tayo. Alam nyo, maybe it's time na may dala-dala po tayo. That's why kailangan pong gawin natin, ibigay nyo na yan kay Lord. Ibigay natin kay Lord yung bigat na dala-dala natin. And maybe some of us here today, may dala-dala pong bigat. Ayan. Kabigatan bago pumunta ng church. Maybe yung nasa online din po natin, meron din po kayong pinagdadaanan. But I want to congratulate po yung mga nandito at yung nakikinig na kaya kita i-congratulate kasi nandito ka ngayon. Ibig sabihin, you have the opportunity and the time to give it to God. Tama po ba? Kasi alam niyo po, nung may mga nakakausap ako minsan na first-timer, madalas po nilang sinasabi sa akin, grabe dito sa church, no? Di ko alam kanina, bigat-bigat ng feeling ko, pero ngayon, ang saya ko na. Yung parang kanina, ang feeling ko, ang dami kong problema. Kasi pagtatanungin mo po ng prayer request, ang totoo po, ang bigat po talaga ng pinagdadaanan nila eh. Pero after daw, when they worship, when they nakapakinig sila ng salita ng Panginoon, unti-unti pong gumagaan yung pakiramdam nila. And thank you po, Lord. Thank you po, Lord talaga. And ang totoo, iba po ang pakiramdam kapag pumunta sa church. Tama po? Initian eh. Ayan. So, unti-unting gumagaan yung pakiramdam natin. Yung peace, ang totoo niya na hindi natin alam sa nagmumula. Pero may kilala po tayong tao. May kilala po tayong Diyos na nagbibigay ng peace, and that is our Jehovah Shalom, which is si Jesus Christ. Amen po. So, sabi po dito sa Hebrews 10:25, pwede po bang pabasa ulit? 1, 2, 3, fire. Amen. Ayan. So, totoo po ito, no? May mga ilan po talaga, they stop na pumunta na po sa church. And which is not good. Nakasulat po sa salita ng Panginoon. Diba? That is not good, kapatid. Yan, sa mga nasa online, hello po. So, we should all continue to meet together. We need to help one another to be strong and brave. Meron po ba sa inyo dito na nakaranas na nung una nangihina kayo, pero dahil po nag-church kayo, napalakas po kayo. Kayo po ay nagkaroon ng ibang peace, nagkaroon ng ibang mindset. Di ba po, nung una gulong-gulo ka. Pero dahil pumunta ka sa church, unti-unting nagkaroon ng linaw, yung iniisip natin. And because, sabi po dyan, that is now even more important, meron po dyang paalala, because the Lord's great day is coming. You know that the Lord will return soon. Kaya kung may kakilala po tayo na Christian na hindi po nag-church, let us encourage them na pumunta po ng church. Not just encourage, also pray for them. Do not stop. Kasi pag nag-stop po tayo,
Ayun po. So, kaya napakahalaga po talaga at iba pa din yung kapag sama-sama tayo sa bahay ng Lord. Tama po ba? Iba yung feeling kapag nandito po tayo sa church. Sama-sama po tayo nagpupuri, sumasamba, at nagpapalakasan. Tama po. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan. Meron sa atin, siguro ako, galing ako sa Caloocan, may Pasig, di ba? May Cainta, Marikina. Iba-iba man tayo ng pinanggalingan. Pero iisa po yung ating puso. And that is to worship our God. Amen po ba? Amen po ba? So tayo po nandito para purihin ng Lord. Di ba po? Kaya yung mga mahihina na papalakasi. Kasi yung mga malalakas, yun po yung nagbibigay sa kanila ng kalakasan. Di ba? So yung mga malalakas na po, kanino natin hinuhugot yung lakas natin? Sa Panginoon. Amen. Parang, mamaya, sige po. Sa verse na yan, actually, hinighlight ko po, yung kanina po pala, balikan ko lang. Ay, sorry. Ayan. So, meron pong dalawang salita dyan na hinighlight ko, and that is yung joy, sumobra lang po yung isa, yung strength. Ayan. So, I highlight the word joy and strength because joy, it is the tremendous source of strength. So, actually, narinig ko po ito kanina kay Pastor. Ano po yung, ilan po yung fruit of the Holy Spirit? Ayan, so tinanong niya po yan kanina. At ang sagot po ay, isa lang. Pero ilan po yung seed? Yan, so isa po sa seed na nandoon is joy. So, alam niyo po, itong isang seed na ito ng fruit of the Holy Spirit, kapag tayo ay nawawalan po ng strength, ayan, isa ito sa kailangan natin. Tama po ba? Joy na nagmumula sa Lord. Kasi may mga times na we keep on looking doon sa joy sa iba. Di ba po? And yung kasiyahan po talaga, yung perfect joy or the supernatural joy is galing lamang po sa Panginoon. Diba? Kapag ang tao ay down at discouraged, alam niyo yung obstacle, yung hardship na pinagdadaanan po niya ay makakapanghina po sa kanya. Kasi down po siya eh. Diba? Kaya yung taong okay, ayan, yung taong lahat naman po talaga tayo may pinagdadaanan, pero mas kaya mo lang, 'di ba? Na mas nai-strengthen ka lang. Ibig sabihin mas marami ka pong na-accomplish. Tama po ba? So mas marami kang ma-accomplish, marami ka pong ma-overcome. So over sa tao pong down. So yung joy kasi, yan po yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. So kapag ang tao daw may sakit, o yan, o may pinagdadaanan, pero punong-puno pa din ng joy. Nakakita na po kayo ng ganon. Yung taong may sakit, yung taong parang halos lahat nasa kanya na pinagdadaanan niya, pero may joy pa rin po siya. So, di ba po, kapag nakakita tayo ng taong gano'n, nai-encourage din po tayo na, siya nga eh. Di ba? Parang ganito na yung pinagdadaanan niya, pero punong-puno pa rin siya ng joy. Mas makakasurvive daw po yung mga taong gano'n over sa mga discouraged na tao. So, joy can even make a person forget his pain or her pain and limitation. So, mas mabuti pa daw po magkaroon ng joy through our sufferings. Naniniwala pa ba kayo doon? Paano yun? Na ako na nga, meron na akong pinagdadaanan, meron na akong suffering, tapos magkakaroon pa ako ng joy. Pero sinasabi po na mas mabuti pa daw yung magkaroon ng joy in our sufferings than sa time na maayos po tayo. Naalala ko po dati nung bata ko, lagi po akong pinapagalitan ng parents ko kasi kapag may sakit ako, ina-entertain ko po siya. Di ba? Pag may sakit kayong bata, lalo kang hihiga, ayaw mong tumayo, di ba? Pero alam niyo po, nung lagi akong pinapagalitan, sinasabi sa akin ng parents ko, huwag mo kasing alagaan yung sakit. Diba? So, huwag mong alagaan yung sakit. Kaya ngayon, hindi ko po inalagaan ng sakit. Amen. Ayan. So, medyo maganda po kasi ang pakiramdam natin.
Pero praise God. Alam niyo po, siguro konting testimony lang. Kahapon po kasi talaga, alam po ng mga nakasama ko to, sobrang as in maganda po ang aking pakiramdam. So, pero after po namin dito sa church, umuwi ako, nanghihina po talaga kasi ako. Tapos pagka-uwi ko, nagpahinga ako, nagpipray ako. Nung pagkagising ko po, nagulat po ako na sabi ko, wow, parang okay na ako. Okay na po ako. So, praise God kasi talagang pinagaling niya ako sa sakit ko po na yun. Pero kasi kanina po, may iba pong akong naging karamdaman. So, sabi ko, biglahan po yun. Sabi ko, Lord, do it again. Do it again. And praise God, sa totoo lang, medyo yung karamdaman ko po na yun, mahirap po kasing tumayo. So, I praise God kasi ngayon, hindi ko po siya nararamdaman. And it's all glory to God po. So, mabuti po yung Lord. Di ba po? Kasi, tinuturo mo yan, sabi na ng Lord. The joy of the Lord is your strength. Kaya kanina nung nag-worship ako, binigay ko sa Lord, Lord, be my strength. Di ba po? So, sabi ko, Lord, do it again. So, mabuti po ang Lord. Kaya wag po nating alagayan sakit. Tama po ba? Ayan. So, every day we make choices. So, it's up to us, ano po yung pipiliin natin sa araw na yun. Naalala ko po yung isa naming binisita recently. Sobrang nakaka-bless po yung marinig yung testimony niya. Na antindi po ng ginawa o tinurok na po sa kanya. Pero sinagot ng Lord yung prayers niya. Ang prayer niya, Lord, hindi ko po maramdaman. And lo and behold, hindi niya po naramdaman yung pain na yun. Hayaan ko na lang po siya mag-testimony nun. Napakabuti ng Lord kasi dahil hindi niya po naranasan yon, may nagtanong po sa kanya, nakatabi niya na patient. Tapos sabi po nung patient sa kanya, ganun ginawa sa'yo, hindi mo naramdaman yung sakit. Naranasan din po ng patient na yun, yung kung ano po yung ginawa sa kanyang procedure. Siya po, sobrang nasaktan. Pero po yung taong to, hindi po siya nasaktan. And that was her opportunity to share Christ sa tao po na yun. So, kaya sabi ko po, alam niyo po, ikaw ay isang ilaw. Ilaw na ginamit ng Lord to share Him doon po sa tao na yun. So, alam niyo yun, grace po yun ng Lord. Amen. Napakabuti ng Lord. And today, let's focus po sa word na strength. Strength po, it is the quality or state of being strong. Capacity for exertion or endurance. So, sa Hebrew word, ang strength is koak. I don't know kung tama. Ayan. Pero totoo po, kung pag-aaralan po natin ang salitang strength, marami po siyang Hebrew word. Depende po sa pagkagamit. So, yun. And dito po, sa word na to, yung strength, ang ibig sabihin po, hindi ko na po nilagay dyan, is a place or means of safety, protection, refuge, or stronghold. The root word of strength means to be strong, prevail, to make firm, and strengthen. Kaya kapag sinabi po natin that the joy of the Lord, yan, ito po ay, ang ibig sabihin daw nito is constant gladness. Ayan, and we will do everything to rejoice. Tama po ba? So, to be happy and to have supernatural joy. And alam nyo, as we talk about strength, ano po ang halaman na maaalala nyo patungkol dito? Clue, tourist spot po siya sa Baguio. Isa po siya sa tourist spot sa Baguio. Isa po siyang, ano pa? Pine tree. Ang tamang sagot po, actually, kanina pa po siya nandyan, ay bamboo. Ayan. Pag sinabi daw pong strength, bamboo po talaga yung isang karakteristik po ng bamboo ay strength. Ayan. So, meron siyang ability to be incredibly strong and flexible. Tama po ba? Alam niyo po na ang mga bamboo, di ba kapag sobrang lumaki na yan, ewan ko po kung napapansin nyo, straight po ba yung bamboo? Hindi. Kasi once na sobrang lumaki na siya or tumaas na siya, ito ay nag-bend. So, bakit? Mamaya po explain ko. Sabi nga, ang mga stiffest tree daw ay mostly madali po sila mag-crack. Pero ang bamboo ay nakakasurvive by bending sa wind. Kaya po pala siya nagbe-bend para pag may dumaan na hangin, di ba? So, madali, hindi po siya matatanggal or magigiba, di ba po? Pero question, ang bamboo po ba ay tree?
Ay, very good ah. Thank you, Lord. So, tama po yan. Ang bamboo po, ito po ay isang uri pala ng grass. So sabi ko, bakit kasi sinasabing bamboo tree? Pero ito po pala ay isang uri ng grass. So ni-research ko po siya and praise God na, amazed po ko. Kasi alam niyo po, di ba, totoo po ito na ginagamit po siya sa paggawa ng bahay sa iba. Tama po. Yung iba rin ginagamit ito para mag-build ng bridges. Hindi naman yung bridges na malaki po, simpleng tulay, yun na lang. So, and also, source siya ng food and clothing, di ba? At ang tunay nga na sinasabi na ang bamboo daw po, ito ay isang sustainable resources. But do you know na ang bamboo ay isang grass? Ayan, nasagot na po. At hindi siya puno. It is the largest member ng grass family. Ayan. Pero doon lang siya nag-grow saan po ito nag-grow? Sa mga tropical country to mild or subtropical temperature po na country. And also, it is the fastest growing grass sa mundo. Wow, di ba? Totoo naman po. Sabi ko, ang dadami po nung iba. So, question, meron po ba niya sa Pilipinas? So, sabi po, according kay Google, Philippines is the, among the largest exporter ng bamboo. Wow, Philippines pala, tayo pala yung pinaka-isa sa mga largest exporter ng bamboo sa mundo. Sa mundo po ito And also, bamboo is fireproof. Alam niyo po ba yun na dito pala kaya pala dito pumupunta kasi hindi po siya tama po ba? Correct me if I'm wrong. So, according po sa Google, gano'n. So, fireproof daw po ito. And because bamboo is a grass, meron po itong very, very shallow na root system. Ibig sabihin, with rhizomes only populating the top 6 inches of the soil. So, yung soil, top 6 inches. So, hindi ko na po nailagay yung picture. Pero, ibig sabihin po nun, yung root pala nito is napakalalim. So, biruin nyo 6 inches of the soil. So the rest of the roots only spread around 14 inches deeper. So na-amaze ako dito sa karakteristik ng isang bamboo at sa journey po natin as a kingdom citizen of God. Na I pray na maging gaya po tayo ng bamboo. Why? They are flexible and slender. Actually, alam po ito ng mga nasa corporate or mga nag-work, ang isa sa mahalaga pong katangian ng isang empleyado ay flexible. So, dapat flexible. Tama po ba? Tama po ba? Ayan. So, dapat. Yun. Ayan. Kahit di mo trabaho, ginagawa mo. Ayan. So, napansin ko lang po yung mga And, ibig sabihin, dapat kaya nating ma-stretch. Diba? Hindi kung ito lang ginagawa mo, pero dapat inutusan ka muna ng boss mo, hindi naman yung inaagaw mo yung trabaho ng iba. So, ito yung dapat ma-stretch, yung kakayahan po natin, hindi nakafocus sa nakasanayan. Dapat willing to grow. So, ganun daw po dapat. And learn new knowledge. And also, we must survive. Ang isang karakteristik po ng bamboo is that we must survive under pressure. Na kahit naman yung katindi yung wind, the bamboo can survive. So same thing with us. Dapat, gaano man katindi po yung pinagdadaanan natin, dapat we can survive. We must, not just survive, overcome. So dapat kailangan ma-overcome. Do not quit. Do not give up. Kahit gaano katindi yung hangin na dumaan, kaya pa din dapat nating tumindig. Tama po ba? Paano? Gaya ng isang bamboo, malalim po yung root system niya. So, yung foundation niya, malalim. Kaya hindi po siya pala ganun na natatanggal or nasisira. Di ba po? So, same thing sa atin. Kapatid, sino po yung foundation ng buhay mo? Di ba? Si Jesus po ba o yung sarili natin? Sabi po sa verse na to, 1 Corinthians 3:11, pabasa po, 1, 2, 3, 5. Amen. God has already put Jesus Christ as the only foundation of this building. So dapat ang buhay natin, He is our firm foundation. He is our
foundation. Nobody can put any other foundation there. Kaya alam niyo po, kapag tayo lagi nag-i-struggle, pero minsan natatanong mo, ay, ginawa ko naman lahat. Ginawa ko, nagpakasipag ako, I do my best. Pero wala pa rin tayo nakikitang resulta. 'Di ba? So, alam niyo, hindi ibig sabihin nun, hindi kayo nag-grow inwardly. Ibig sabihin lang nun, gaya po ng bamboo, 'di ba? Nakala ng iba, ang tagal naman nitong tumubo, 'di ba? Hindi ko po alam kung may ano na po sa inyo. 5 years, wow, praise God. Ganun daw po katagal. Biruin nyo na parang, 'di ba, akala mo, okay pa ba 'to, 'di ba? Yung parang hindi mo alam kung mabubuhay pa ba siya o patay na siya, pero ganun po talaga siya katagal. Why? Kasi ang mas pinapatibay ng isang bamboo yung kanyang root system. Same thing with us. Dapat po tayo, as a believer of Christ, dapat mas pinapatibay po natin yung root system po natin. Yung tipong, it doesn't mean na kapag wala na tayong nakikita, walang nangyayari. Hindi po totoo yun. It doesn't mean na kapag wala tayong nakikita ay hindi na tayo nakakapag-develop po ng mindset and foundation na magiging successful tayo. Tama po ba? Kasi kung walang strong foundation o hindi malakas ang ating foundation or malalim yung root system natin, we will not really grow as much as we want. Di ba po? Also, as it grow, yung bamboo na to, gaya ng nasabi po natin kanina, it bends. Diba? Pero hindi siya nabobroke. It also teaches us humility. Diba po? I remember naturo to ni Sister Grace nung sa culture, patungkol sa culture. Isa sa culture ng mga Koreano at Hapon din ba yun? Ay, pag bumabati sila, yumuyuko. Diba? So, tayo po, yung Pinoy naman, wag papahuli ang Pinoy. Ano pong culture ng Pinoy? Nagmamano. So, ano po yung posisyon natin? Tayo po ay yumuyuko. Ibig sabihin nun, ito ay nagpapakita ng paggalang. Diba? Tayo nire-respeto natin yung anyone na binabati po natin. Diba? Tayo nagpapakita ng humility. At tayo din ay, kaya napakahalaga po ng humility sa bawat anak ng Panginoon. Kasi lahat ng meron po tayo, lahat po yan ay nanggaling sa Diyos. Yung buhay natin, yung katawan natin, sa Panginoon yan. Kaya kapatid, we need to stay rooted. Yan. And in our flexibility, we will find strength. Then as a result, alam nyo, kapag tayo malakas na, then we will shine for Jesus and for others. And second po, na character or man of God is, ito pong sa 1 Samuel 30:1-6, pwede pong pabasa, 1, 2, 3, 5. Had made a raid on the south, Neneg. Take it. Verse 4-6. Ayan po. Amen. Amen. So, ito pong story na ito, I want to highlight ito pong word sa dulo doon. That David encouraged and strengthened himself in the Lord, his God. So, just like Nehemiah, ayan po. So, si David, he was also in crisis. So, bumalik siya sa bahay nila, biruin niyo po, kasama yung army, yung mga fighting men, at madidiscover niya na sinunog, inatake yung kanyang taon habang wala siya.
'Di ba? Tapos kinuha pa po yung mga bata at saka yung mga babae. At alam niyo, kasama yung dalawang asawa niya po doon. And sobrang sakit para sa kanila na makita yung gano'n, na sila pinoprotektahan, nakipaglaban sila sa ibang town. Pero yung sa kanilang sarili po nilang town ay wala man lang nagprotekta. Pagdating nila doon, disaster po yung nangyari. And alam nyo, they keep on weeping and weeping. Hindi lang po sila basta umiyak, weeping. Talagang yung puso po nila nag-grieve para sa nangyari. And ang totoo niyan, yung mga kasama niyang fighting men, sinisi po siya. Sabi niya, ikaw kasi ganito, ganyan, kulang na lang. Talagang batuhin po siya nung mga taong ito. Imagine po natin how painful it is for David, 'di ba? Na hanggang sa unti-unting nagbabago yung pero alam niyo po, unti-unting nagbabago yung atmosphere nito. From grief, naging bitterness. Siyempre lahat sila nagalit na doon sa leader po nila. Na siguro that time sinasabi nila, David, ito ba yung kapalit nung ginawa natin na pagsunod sa Lord? Maaring that time, gusto na siyang batuhin, 'di ba? Gusto na siyang patayin ng kanyang mga tauhan. But David, who is a man after God's own heart, ano pong ginawa niya? Nagtampo po ba siya? Nagalit po ba siya? Hindi po siya nag-retaliate. But sabi po dyan, how did David respond? He encouraged and strengthened himself in the Lord. Ito po ang totoo. Minsan, we keep on doing things for others, di ba po? Pero wala namang masama doon, lalo na kung pinapagawa yun ng Lord. Madalas, pinagpipray, in-encourage natin yung iba. Nagiging selfless tayo kasi ganun yung ating Panginoon. So, siya po ang ating model. Gaya ng sinabi ko kanina, kung si Jesus po ang foundation natin, kaya po natin nagagawa yung bagay na yun. Na kahit tayo mismo, wala na mapaghuhugutan, hindi po totoo na wala tayong napaghuhugutan ng lakas. Kasi mas malakas yung pinaghuhugutan natin ng lakas sapagkat ito po ay ang ating Panginoon. So, pero kapag ikaw na lang baka, kapag umuwi ka na, mag-isa ka na, nagagawa mo bang magpalakas sa sarili mo? So, kaya napakahalaga po lagi na i-check natin yung vessel natin. Baka nauubos na din po pala tayo. Diba? Hindi na tayo makakapagbigay sa iba kung tayo mismo ay ubos na. At kung ikaw po ay nandun sa moment na ubos ka na, kapatid, go back to God. We need to strengthen ourselves in the Lord. Bigay po natin sa Kanya yung empty vessel natin. And ipag-pray po natin na, Lord, fill this cup again. Diba po? So, allow Him to fill our cup until it overflows again. Pero, napaka-powerful po talaga ng verse na ito eh. Pero hindi naman po sinabi sa verse na yan o sa chapter na yan paano in-encourage or in-strengthen ni David yung kanyang sarili. Tama po. So, alam niyo po, for David kasi napaka-natural na lang yun sa kanya. Diba? So, gaya ng isang bamboo, he became resilient. So, yung root niya, yung root system ng kanyang isip ay pinalago niya around doon sa character ng Panginoon. Why? He keeps on reminding himself kung sino ba si God sa buhay niya. His identity before the Lord. So, simula pa lang nung bata siya, actually naranasan na po niya yung Panginoon. Kailan nung siya po ay nag-aalaga ng mga tupa or ng lamb. So, nung time na yon, di ba, inatake po siya ng lion and bear. Ang totoo niyan, inalaw po ng Lord na siya ay maatake ng lion and bear. Why? Kasi gustong ma-strengthen siya ng Panginoon. Gusto kasi ni Lord na si David ay mas mag-level up pa. That's why He allowed things to happen sa buhay niya. Mas maging matibay, mas maging malakas. That's why nagawa niya pong makalaban yung lion and bear. That's why nung time na ni-level up na siya, may opportunity na, nagtawag na si King Saul, kung sino gusto makipaglaban kay Goliath, siya po yung nakipaglaban, tama? Pero nandun yung pagdududa sa kanya ni King Saul na sabi, di ba isang boy ka lang or ganito ka lang, pero hindi po siya nagpatalo doon. So same thing with us, habang dumadaan po tayo sa challenges, hindi man natin nakikita yung end result pa. Pero we need, doon po yung, kung maayos po ang ating root system, maayos po ang ating
ayun po, yung relasyon natin sa Panginoon, mas nagmamature po tayo. And even David, pinakita niya po that the joy of the Lord is his strength. So bata pa po si David, meron na po siyang growing relationship with God. Ginawa niya ang lahat to honor the Lord. I can imagine King David na kapag nagpipray siya sa Lord, alam niya po na nakakapahinga siya. Dahil merong mas bigger and greater sa kanya. Kay David po, kay King David, natural na po yung ganun sa kanya na kapag nanghihina siya, alam niya po kung kanino po siya lalapit. Through his prayer life, nai-strengthen niya po ang kanyang foundation. And also, for sure, na-imagine ko lang po to, baka meron si David na gratitude notebook. So, naalala niyo po ba yung gratitude notebook? Ayan, so nung shinare ko po ito sa atin na dapat meron po tayong gratitude notebook. Nakasulat po dapat doon yung mga bagay na pinagpapasalamat natin sa Lord. Kasi ito po totoo, maaalalahanin po tayo, no? Diba? Talagang hindi po natin nakakalimutan ng mga bagay, no? Kaya mahalaga po na sinusulat po natin yan. So parang si Papay lang, di ba? Kapag kumakain po siya ng spinach, siya po ay napapalakas. Same thing with us. Once na tayo po ay nangihina, alam niyo po, isa sa bagay na para ma-encourage or ma-strengthen po tayo, yung gratitude notebook or gratitude list po natin, parang gamot, nakakainin mo siya everyday. Pansinin niyo po, kapag nagawa natin yon, napapalakas po tayo. Ginawa pala ng Lord ito, di ba? So, ayun po. Ito rin ang isang bagay na totoo. Sa 10 bagay na ginawa sa atin ng Panginoon, madalas we tend to forget yung bagay na yon kapag tayo po ay nakaranas ng isang challenge. Tama? Isang hindi maganda. So yung 10 bagay na ginawa ng Lord, nakakalimutan na natin kasi nafo-focus na po tayo doon sa hindi maganda. Madalas nakikita po natin yung trials. Nakakalimutan na natin yung ginawa ng Panginoon. So minsan, nako-compare na din po natin yung buhay natin sa iba. And ito, tandaan po natin to, that comparison will diminish gratitude. Kapag compare sa iba, nakakalimutan mo na rin magpasalamat. Kapag compare sa iba, hindi mo na magawang magpasalamat sa kung anong meron ka. Kaya tayo minsan compare kasi nafo-focus na po tayo doon sa kung ano yung wala. So, anong nangyayari? Hindi na po tayo nagpapasalamat doon sa kung ano yung meron. Tama po ba? That's why, kapatid, napakahalaga na magpasalamat tayo sa Panginoon. Mahalaga rin na tandaan natin na magpasalamat sa Lord. Kasi yung pagpapasalamat sa Lord, binibigay kasi natin yung glory sa Kanya. Tama po? Pero pag nagko-compare tayo, ang tendency po nun, nafo-focus tayo sa sarili natin. Tama po ba? Kaya ang gagawin ng iba, hindi na lang ako magsisimba, kaya ko naman solusyonan yung problema ko. Diba? So, nasasabi na natin dati, nung di ako nagsisimba, okay naman yung buhay ko, pero nung naging Kristyano ako, sunod-sunod na yung mga trials sa buhay ko. Diba? Pero ang totoo, once na nasa Lord po tayo, mas masusolusyonan po natin yung problema natin. Kasi meron kang matibay na sandigan. And that is Jesus, di ba po? Kaya yung iba, hindi na lang magsisimba, ayaw na lang mag-pray. Mag-pray na lang po. Di ba? Kasi wala, parang na-discourage na, di ba? That's why tinuturo po sa atin ng Lord today is we need to strengthen ourselves in the Lord our God. I can testify po sa inyo ng ilang beses, iba yung buhay na kasama po yung Lord. Iba po yung buhay na ang Lord yung sentro ng buhay mo, ng isip mo, ng puso mo. Sabi nga po sa kanyang salita, and it is His commandment, to love the Lord our God with all our heart, our soul, our mind, and strength. Kapatid, sabi doon, all. Ibig sabihin, hindi sapat yung eto lang. Ang gusto ng Lord, as much as you can give. Diba? As much as you can do for Him. So, patindi man ng patindi yung trials, pero patindi rin yung faith na meron po tayo nang hindi natin napapansin. Because our confidence in God grows through experiences that put trust and faith to the test. Ayan. So, let's proactively
Ibig sabihin, gawin natin yung lahat para i-build natin yung relationship natin with God, even in trials and challenges. Kapag tayo nag-evangelize, hindi naman po yung religion yung sinishare natin tama? Ano po ba yung sinishare natin? Yung good news, yung gospel, yung kabutihan ng Lord, yung love ng Lord, that He died and rose again. Di ba po? Because He loves us. And also, we want to share yung importance na meron tayo, which is the Abba Father, our Jesus, our Savior, and Holy Spirit, our advocate sa ating buhay. And last na po na character, man of God is, makikita po natin sa Philippians 4:10 to 13. So, pwede po ba ulit pakibasa? 1, 2, 3, 5? Amen. Amen. Actually po, hindi ko na po nalagay. Yung version po nito sa easy version, sobrang nabibless po ako sa version na to. Na sinasabi dyan ni Paul, ni Apostle Paul, I am very happy that you want to help me again. Ang dami pong salita dyan na makikita natin na siya po ay masaya. Pero mamaya po bigyan ko ng background. Ito po ay mula sa sulat ni Paul sa mga Philippian believers para magpasalamat sa kanila. Kaya unang-una sinabi dyan, I am very happy that you want to help me again. Kasi po, yung mga Philippian believers, siya po ay tinutulungan at sinusuportahan. Pero ang totoo, hindi po siya nagpapasalamat doon sa gifts Ang nakakapagpasaya po talaga sa kanya, sabi nga niya, I don't need anything, di ba? I don't need anything kasi yung natutunan niya po ay maging masaya. Kahit ano man po yung nangyayari sa kanya. So yun po yung sinasabi dito. When I say that, it is not because I need anything. I have learned. Natutunan niya po na maging masaya whatever things may happen to me. So, napakaganda pong encouragement ito sa atin, especially kapag may pinagdadaanan po tayo, that I can be happy. I learn to be happy. So, ayan. Natutunan po niya maging kontento whether meron man siya or wala. So, natutunan niya na sa pinagdadaanan niya na problema at paghihirap sa buhay, natutunan niya maging makontento at maging masaya. Pero sinulat po ito ni Paul nung time po na nasan po siya? Kung merong may alam. Tama po. So, siya po ay nasa jail. So, nung sinulat po niya ito, siya po ay nasa kulungan. And he was in chain. Sinusulat niya po to. Imagine that. Then, nasasabi niya, I am very happy. Di ba po? I am happy. I have learned to be happy. Wow. Di ba? Grabe po yung puso ni Apostle Paul. Sobrang nakaka-bless po talaga. Imagine yung pain, nakatali na siya. May pinagdadaanan siya, pero hindi niya po nakalimutang i-encourage yung iba. Sinulatan niya po yung ibang believers, ini-encourage niya sila, and i-remind niya sila to live, for them to live in joy and unity. Hindi din niya nakalimutan maging masaya. Kaya sinulat niya to. If maaalala po natin yung verse na sinasabi, rejoice, di ba? Again, I say, rejoice. Sa Philippians po rin natin makikita yun. And inulit niya po Kaya may sinabi siyang again. So, ibig sabihin, mahalaga na maging masaya. Mahalaga pong mag-rejoice. So, ano ba ang ibig sabihin ng content? It is self-sufficient. So, sa biblical context, it means daw is God, kasapatan po na nagmumula sa Panginoon. So in short, being content or kontento, tayo po in the Lord, ito po ay divine satisfaction. So sapat na sa atin na merong Diyos na buhay. Kasi apart from God, we are really nothing. Diba po? Kung wala ang Lord sa buhay natin,
Nasaan po kaya tayo? 'Di ba? Natanong niyo na po ba 'yon? So we have the Holy Spirit at hindi na natin kailangan pamahook sa ibang bagay na nakakapagbigay sa atin ng temporary contentment or joy. So contentment means it is self-satisfied contentment in the Lord. So may peace ka kasi alam mo na walang imposible kay Lord. Kayang-kaya ibigay ng Lord kung ano man yung nais mo, ano man yung pangangailangan mo. Kung naniniwala ka doon, say amen. Meron ka ba ngayon na kailangan sa Panginoon? Meron kang pinagdadaanan o meron ka matagal na pinagpipray sa Lord? Kayang-kaya pong ibigay yan ng Lord. Amen po ba? And may peace ka kasi alam mo at kilala mo ang Diyos mo. So makikita natin sa verses po na yan yung provision ng Lord, sa verse 10 at sa verse 11-13 yung unfailing power ng Panginoon. Kontento siya kasi alam niya na makakayanan niya pong lahat dahil meron siyang kalakasan na nagmumula sa Lord. So pinakita at mababasa natin sa Philippians yung peace na meron po si Apostle Paul. And that peace ay nagmumula sa Lord. Meron po siyang Jehovah Shalom, our God of peace. We have the power of God and yung provision po ng Lord. Lahat ng yan ay kailangan po natin para magkaroon ng joy. So kapag tayo po ay merong matibay na pundasyon, maayos na relasyon sa Panginoon, ano man yung sitwasyon, magkakaroon po tayo ng joy ng Panginoon. So, pwede ba, may request lang po kung mabilis lang, pwede po ba kayong tumingin sa taas at ngumiti lang kayo sa Lord? Yan, pipicturean po kayo ng Lord. Ayan. Ngitaan mo lang ang Lord, Lord. Ayan. So, alam niyo po, marami na napagtagumpayan si Apostle Paul sa kanyang ministry. Ano-ano yun? Persecution, shipwrecks, betrayal. Lahat po yan napagtagumpayan ni Apostle Paul. At sa lahat ng ito, natutunan niya po yung sikreto ng contentment. Kaya sabi niya po dyan, no, I have learned to be happy. Or in other translation, to be content. Diba po? So, naging kontento siya kahit nagugutom siya. Naging kontento siya kahit nandun yung need, desperate po siya. At sa kanyang pagsunod, alam niyo, natutunan po ni Apostle Paul na ang Diyos lang ang makakapagbigay sa kanya ng lakas. At dahil sa lakas na yun, kaya niya nagagawang makontento. And yung pinaka-paborito or alam po ng lahat is yung verse 13, tama? That I can do all these things because Christ makes me strong. Or in other translation, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun po yun. And madalas ito po ay na-out of context kasi ang kinukuha lang ng iba is yung verse 13. Pero bago niya magawa ang mga bagay na yan, siya po muna ay natutong maging kontento at masaya. So, ang bawat isa sa atin ay haharap po ng iba't ibang pagsubok. Pero sa pamamagitan nun, at sa lahat ng yun, ito ang totoo. God is faithful. God will always be faithful po. If maghihintay po tayo, magtitiwala tayo sa Kanya, nandyan po siya para protektahan tayo. Gabayan tayo, i-lead tayo. Ito po yung pinakamalaga. I-renew po tayo. Pero kailangan ilagay natin yung lahat ng hope natin doon po sa ginawang sakripisyo ng ating Panginoon. So last na po ito, sa Galatians 2:20 ako na po magbabasa. I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I now live in the body, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Ibig sabihin, nung time na tinanggap po natin si Jesus Christ, our Lord and Savior, we have been crucified with Christ. Hindi na tayo dapat yung nabubuhay sa mga sarili natin, kundi Christ lives in us. Dapat si Lord na po ang nakikita at nagmamanifest sa buhay natin. And yung strength na kailangan natin, hindi lang po yan nagmumula doon sa kamay, or legs, or back, but somewhere deep in our soul. So 3 bagay po ang gustong strengthen sa atin ng Lord. The body, soul, and spirit. Sa body, ito po, nagagawa na natin to sa RSG, for sure, nag-exercise po tayo, nagda-diet, umihina, no? Diba? So, mamaya may weigh-in daw po. And also,
yung soul natin, our emotions, 'di ba? And lastly, yung spirit po natin. Yung pagod na nararamdaman natin physically, it is a reminder po na ang puso natin ay mabilis ma-discourage. Mabilis mag-wonder, mag-worry, mag-doubt, or minsan mag-fail. Kaya check po natin yung root system natin. Baka mahina na po yung foundation natin. So today, God is reminding us to have joy in the Lord, to strengthen ourselves in the Lord, and to be happy and contented so we can have strength from the Lord. And alam niyo po, kapag nagawa niyo ito, yung wind na aatake or that mag-hit sa atin, hindi na po tayo madaling masway, di ba po? Because gaya po ng bamboo, tayo po ay magiging strong, flexible, and resilient. So, ang title po talaga ng aking message is Unwavering Strength. Kapatid, do not allow na ang strength mo ay mag-waver, madaling ma-shake. Di ba po? Kailangan po natin na ang strength natin, kapag ito po ay nagmumula sa Lord, hindi dapat madaling mag-waver. So, ayun lamang po. Thank you po, Lord.